Hello guys, meron tayong kukumpunihin ngayon o referin isang amplifier. Wala siyang power. Ngayon nating bubuksan para malaman natin kung anong diferensya. Pwedeng diferensya nito dito sa wire, pwedeng sa switch, o pwede rin naman sa transformer o sa loob, sa mga pyesa. Baka may mga shorted kaya bumigay. Ngayon, saksak ko ha. Ito guys, wala siyang power. Totally no power. Ayan. Tara, buksan natin. Sagana sa laki ng lalagyan, kukuntian lang naman. Ang transformer niya maliit lang, parang kung ilang watts lang. I-check natin ang kanyang plug kung may palo. I-switch on natin. Pag buo ito, dapat mayroon siyang resistance kasi ang kanyang supply ay transformer, hindi switch mode, kaya dapat may palo ito. Dapat mayroon siyang continuity. Wala guys. Ang mga dahilan yan, pwede din dito sa wire may putol, pwede din dito sa plug, pwede rin sa switch, nagkunan siya, nag-lose contact na, pwede rin sa transformer. Ngayon, alamin natin, tatanggalin natin ang fuse para ma-check natin ang baka may sira sa fuse. Malalaman natin. Hindi naman siya maitim. Check natin. Dapat. Wala siyang palo. Wala siyang reading. Open. Open ang ating fuse. Guys, hindi naman tayo pwede agad magpalit ng fuse kasi kaya nga nasira itong fuse. Meron siyang problema. Kaya huwag kayong basta-basta pag nakita nyo yung sira ang fuse, ipapalitan nyo. Delikado yan, lalo tayo masisiraan ng konyan. Sa halip na kukunti lang yung marirepair, dami ang magiging sira. Kaya nasira ang fuse, may problema sa system. Ngayon, alamin natin kung anong problema. Check natin itong rectifier, itong bridge, kung shorted. Habang nagpapainit ako ng panginang, i-test natin itong mga transistor, itong output transistor kung mga buo, kung walang problema o walang shorted. Yan.
Okay guys, walang shorted. Sa tingin ko itong pinaka-fuse lang ang problema nito. Ngayon, kung wala ditong problema sa board na to at nagko ng ating fuse, pumutok, bumigay, eh ang problema niyan malamang sa mismong transformer na. Baka yung winding niya ay shorted na. Kaya ating aalamin, tatanggalin natin itong wire dito. Checkan natin. Buo guys ang rectifier diode. Ang kanya, ang supply niya buo rin to. Wala siyang shorted. Kaya malamang dito tayo sa transformer magkakaproblema. Kaya tatanggalin na natin to. I-test natin guys tong transformer, pero ang gagamitin ko sa ngayon na itong analog na tester. Mas maganda kasi ito pag sa mga transformer, pagka nagtetest ka niyan, medyo pagka magandang transformer, pagbuo, mayroon siyang konting shock, kumikiliti. Kasi yung battery niya sa loob nito, pagka nag-test ka ng ganito, binibitaw-bitawa mo, nag-i-induce siya ng voltahe. Ngayon, pag wala ka naramdamang konting shock, may problema ang kuwan. Sa secondary, wala yan. Pero pagdating sa primary, doon ang medyo malakas ang kuryente doon. Pagbuo ang transformer. Dito tayo sa primary. Saan na ba yan? May mga palo naman siya guys, kaso nga lang wala akong nararamdamang kuryente. Wala guys, ito may diferensya sa primary. Para sigurado, i-check natin dito sa isa kong tester. Dito, malalaman natin talaga dito. Itong secondary. Blue sa blue. Yung dulot-dulo. Yan. Check natin kung ano magiging reading niya. 0.23 millihenry. Ibig sabihin, mayroon siyang induction. Buo ang kanyang secondary. I-check naman natin itong primary. Sa kabilang dulo. Ito.
unknown. Sira ang transformer, kaya tatanggalin natin to. Guys, hindi natin makakita ang sunog dito kasi ang nasa labas dito yung secondary windings, nasa loob, kaya hindi natin kita. 20. Check natin kung ganito rin yung isa kong transformer. Ito guys, nabili ko naman to sa magbubote. Alam mo naman ako, mahilig ako sa magbubote. Ayan. Buksan ko lang to guys. Parehas lang yung transformer niya. Toroidal. Ba't ba nausi mga ganyan toroidal na transformer? Mas maganda pa yung EI na transformer kasi ganito. Ang hirap nito mag-rewind. Okay, tanggalin ko lang. Ito na mga kakumpuni na kuha ko na yung isang transformer. Pares na pares lang sila ng itsura at saka ng value. Pareho silang 20 volts, kaya akma. Nabili ko lang ito sa magbubuti ng 100. Kung bibilin mo to sa online o sa mga electronic shop, mahal din to. Ngayon, check natin kung gumagana to. Sa tingin ko buo naman siya kasi yung capacitor, yung kanyang fuse buo. Natin na ikakabit ngayon kung ito ay gagana. Tinest ko na yung fuse nito, buo naman, kaya ibig lang sabihin walang naging problema doon sa amplifier na. Ngayon, ikakabitan natin sa supply sa 220. Okay guys, naikabit ko na. I-test na natin sa analog. Switch natin. Yung plug niya, dapat may resistance na yan. Okay guys, pumalo.
Yeah, i-test naman natin dito sa LCR tester. Nasaan na yun? Dito. Kanina, isang transformer na sira, unknown. Hindi niya malaman kung ano siguro, kaya unknown. I-test natin ngayon. Dito na sa plug. Okay na guys. 11.84 Henry. Yung sa secondary niya millihenry, dito ay Henry. Okay guys, ngayon i-test na natin, isasaksak na natin kung magkaka-power na siya. Saksak. Pati mo nang patayin. Saksak natin yan. Testing. Ayan. Check natin kung may power na siya. O yun, ilaw na. Okay. Good. Ibig sabihin, gumagana na yan. Hindi ko lang malalagyan ng kanta kasi alam mo na, baka tayo makapiright. Ganun lang guys, pagka may problema sa kuwan, ang sinasabi ko lang sa inyo, pag nakita nyo pumutok ang fuse, huwag yung basta-basta papalitan. Kasi ang fuse na yan, kaya pumutok, mayroong problema. Katulad nga nitong nakita natin, transformer, shorted na. Ngayon kasi kung ipipilit nyo, palit kayo ng palit ng fuse, at masama pa dyan, baka itry nyo yung mas malaki ang pirahe, mas lalong delikado, nanidelikado yung mga piyesa natin dyan. Kaya pagka may pumutok na fuse, ang ibig lang sabihin yan, may sira siya, kaya kailangan hanapan ng sira. Okay guys, salamat sa panonood.